Okay. Mamaya magtanong po kayo, ano po. Kaya naman, ay bago po tayo dadako sa question and answer, inshallah, itawagin ko po dito ang aming pong guro, ano po, ang aming pong abogado o attorney sa Islam, Sharia law, dito po sa Pangasinan, doon po sa Pangasinan, ang aming pong mahal na Sheikh Hamud Agustin, inshallah. Nasaan na siya? Nagsala. So inshallah, darating po sila dito. Sila ay nagsala muna, no? So bago po tayo dadako doon sa question and answer mo, bro, mga kapatid, ano, ibigay mo natin yung merienda nila. So, inshallah, pero habang nagme-merienda po tayo, pwede na po nating buksan yung question and answer. Okay lang po, no? Ustaz, ano? Inshallah. Para, mamaya, darating din si Ustaz na, si Sheikh natin, inshallah. Sige po, para, habang, yung mga sisters natin, ano, kayo na po yung magbigay sa mga kababaihan. Yung mga brothers naman na kayo na rin magbigay dito sa mga kalalakihan. Huwag na po kayo tumayo sa inyong mga upuan. Dahil darating po yan ang inyong pong merienda, inshallah. Huwag na po kayo tumayo. Yan. So, dito po may mga regalo po tayo, ano. Mayroon po tayong dishwashing na ibibigay sa bawat magtatanong. At baka mamaya, mayroon ba tayong sponsor pa dito? Brother Ahmad, Engineer Ahmad, meron po tayong cash na bibigay, inshallah. Meron po pa tayong karagdagan, inshallah po. Mamaya, pag kami yung magtanong sa inyo at maganda yung tanong niya, mayroong cash. Di ba? At mamimigay din po tayo ng mga regalo dito. Hindi ko alam kung anong lawan nito eh. Mashallah, mayroong bigas at groceries, sabihin na natin. Okay. Okay, so inshallah, habang nagmimerienda po tayo, palagay ko ibigay muna natin yung ano, no? Pamigay muna natin yung merienda. Yan. Okay, sige po. Sige po, siguro yung gagawin natin question, ano? Question and answer, ano? Dito tayo, babae, lalaki, babae, siguro, inshallah. Ano po? So, muli po, binabati po natin at pinasasalamatan ang buo ng Barangay Council po dito sa Barangay Saitan, Pugo, La Union. Ayan. Sa pamumuno po ng ating mahal na Barangay Captain, Honorable Roy Bumaa. Ayan. Nandyan po yung mga barangay council niya at mga barangay personnel, ano? So, very sila. Talagang in-accommodate po nila kami kanina kaagad. Yan. Nandiyan sila yung naghanda ng, ng mga upuan, lamesa. Kaya walang problema eh. Di ba? Wala tayong problema sa mga lamesa at mga upuan dahil talagang pagdating natin dito kanina, sila na yung nag-aasikaso. Okay na po? Nabigyan na po ba lahat? Yung mga nandun sa gilid, okay na po lahat? Okay. So, tawagin na po natin ang ating mahal na Sheikh dahil kanina tinawag na po natin pero dahil siya po ay nagsagawa ng kanyang pagdarasal, ya Sheikh, siya po ay katulad ng sinabi natin kanina, nakapagtapos po siya ng pag-aaral Islamiko sa Al-Ma'arif sa Baguio at siya rin po ay nakapagtapos ng Sharia law doon po sa bansang Saudi Arabia. Okay, doon sa University ng Islamic University doon sa Madina. So, Sheikh, siya po si Sheikh Hamud Agustin, yan. So, simulan po natin ang ating question and answer, ano? At unahin po natin dito sa mga kalalakihan, ano? Sige po. Bro, maganda po kayo, ha? Sana nasaan na yung volunteer po natin para magbigay po ng regalo, inshallah. So, dito po sa mga kalalakihan po natin. Brother, mayroon po ba kayong gustong tanungin? Wala ako. Wala. Ha?
Hindi, lalaki muna po, then babae, inshallah. Si Kagawad, alam ko, may tanong si Kagawad eh. Sige po. Yung ano sir, how true yung mga Muslim daw pwedeng mag-asawa ng higit sa isa. Gaano ba katutuo po yun? Ayun. Mashallah. Ang tinatanong dito, hindi bakit kundi ang tanong dito, gaano katotoo na ang mga Muslim ay pwede daw mag-asawa ng higit sa isa? Okay? Hindi bakit ang tanong, hindi bakit. Gaano katotoo na ang mga Muslim ay pwedeng mag-asawa ng higit sa isa? Okay po, ya Sheikh. Hi. Wala yan, lead yan, lead. Meron dito akasya. Bismillah. Bismillah. Magandang hapon po sa ating lahat. Nawa ay magandang hapon natin. Patungkol po sa tanong ni Sir kung gaano katotoo ng Muslim ay maaaring mag-asawa ng higit sa isa, gaano kaliwanag, maliwanag na totoo po yun. Hindi po natin itinatanggi yun, totoo. So kung ang tanong po ninyo, totoo ba ng Muslim na lalaki pwedeng mag-asawa ng higit sa isa? Totoo po yun. Maliwanag na kasing liwanag ng araw sa gitnang tanghali. So kung ang tinatanong niyo po naman, bakit ang Muslim pinapayagang mag-asawa ng higit sa isa? Ito naman yung sagot namin. Di ba? Siyempre, nalaman niyo na totoo pala, bakit kaya nag-aasawa ang Muslim ng higit sa isa? So unang-una po ay, ang pag-aasawa ng Muslim ng higit sa isa, hindi po ito obligado. Ibig sabihin, hindi porket may nakita po kayong Muslim, may asawa na yan na more than one. So, pangalawa, hindi rin po lisensya ang pagmumuslim para mag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Kasi yun ang ginagawa ng iba. Para matakasan yung magiging isasampa sa kanyang kaso, nag-Muslim. Ginamit niya ang pagka-Muslim para mag-asawa ng pangalawa, pangatlo, at pang-apat. So, ito po ay pinahintulutan pero hindi obligado. Tandaan, pinahintulutan pero hindi obligado. Ano-ano ba ang mga dahilan bakit ang Muslim pinapayagang mag-asawa ng higit sa isa? Unang-una, ito po ay pinahintulutan at hindi obligado at ang nagpahintulot po nito ang kataas-taasang si Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito, ano-ano yung mga dahilan bakit pwedeng mag-asawa ang Muslim ng higit sa isa? So, unang-una po ang bilang ng mga babae sa buong mundo, higit na mas marami kumpara sa lalaki. So, nasa point na po tayo ng 8:1. Yung 8:1 na narinig po natin na to, ilang taon na ito, baka tumaas na ngayon. Ibig sabihin, 8 pinapanganak na babae, katumbas lamang ng 1 pinapanganak na lalaki. So, pangalawa, hindi natin po hindi natin may itatago na mas marami ang nakukulong lalaki kaysa babae. Ang iba sa kanila ay sa kanilang pagkakulong tinalikuran na ng pamilya. Wala na talaga. Pinakamaraming namamatay babae o lalaki sa digmaan? Lalaki. O sa buong mundo ngayon, laganap ang digmaan. May namadigmaan na nangyayari. At karaming namamatay dito ay lalaki. Ano pa ang mga rason? Sa konting bilang ng mga lalaki, meron pang lalaki na nagkakagusto sa lalaki. Totoo, hindi. Hindi lang nagkagusto, minahal, pinakasalan, binahay pa. Ano yun? Parehas na lalaki. Di ba? Sa konting bilang ng mga lalaki o sa kumukunting bilang ng mga lalaki, may mga lalaki pa po na hindi na nag-aasawa. Dahil inilaan na nilang sarili nila sa pagsamba at pagsunod sa Diyos. Hindi na sila nag-asawa. Ilang piraso sila? Marami. Hindi lang naman dito sa Luzon, hindi lang dito sa La Union, hindi lang dito sa Barangay Saitan. Halimbawa, marami. So kung ipunin natin sila, marami sila. At panghuli, ang mga propeta o ang ilan sa mga propeta ng Diyos ay
nag-asawa ng more than one. Si Abraham, ilan ang asawa ni Abraham? Si Haring Solomon, ilan ang asawa ni Haring Solomon? Sige, review po tayo. Ilan ang asawa ni Propeta Abraham? Ayun. Ayun. Review muna po sa para. Then, Ilan po? Dalawa? Dalawa? Sino yung nauna sa inyo? Si Sister na, no? Bro, bigyan ko si Sister na ng dikit. Si Propeta Solomon, ilan yung asawa niya? Bigyan ko ng 200. Si Propeta Solomon, 200 ah! 200. Sino yung 200 ah! Sino yung ilan ang asawa ni Propeta Solomon? Kasi pinagin ni Sheikh eh. Ilan? 700? Kulang. Bigyan mo lang, no? Ha? Ayun! Masya Allah. ang dami. Pero nyo, sa Biblia po ninyo ha, ulitin ko, sa Biblia po ninyo ha, tay, anong versikulo po sa Biblia ayun? Okay. Sa Biblia po ninyo, si Propeta Solomon, mayroong 700 princess wives and 300 concubines. Hindi rin yung propeta yun ha? So, yun ay karagdagang kaalaman lamang. Pero sa lahat-lahat, ang lalaking Muslim na nais mag-asawa, kailangan pag-isipan niya ito ng libong beses na kung kaya niya bang maging practical na pantay, physical, emotional, kaya niya bang i-handle, financially, meron ba siyang pera? Kasi sa pag-aasawa naman ay gagastos ka talaga. Di ba? Kailangan mong maging balance financially, physically, kaya mo ba o kaya mo bang i-handle emotionally? Dahil kung yung isang asawa mo hindi mo kaya, ay problema kung mag-asawa ka pa ng pangalawa. Idagdag mo pa yung ibang mga rason, halimbawa yung merong diferensya, may mga hindi magkaanak ang babae at mag-asawa mo gusto magkaanak ng lalaki, mga bagay na hindi lingit sa kaalaman natin at maring tinakda ng Allah at wala tayong hawak sa mga sitwasyon na ito. So ito ay isang paliwanag kung bakit ang mga Muslim at ay nag-asawa ng higit sa isa at ito ay legal po. Kahit sa Pilipinas, legal po ito. Tinuturing po ito na legal. So wala pong hindi matatawag ng pangalawang asawa ay kirida o kaya naman ay kabit. Nagkataon lang na siya yung pangalawang asawa at yun naman yung pangatlo pero asawa pa rin sila. So ito ay paliwanag ng Islamikong paliwanag patungkol po sa side ng Islam. Sana nakarating po yung sagot. Okay, nasa mo yung ano kayo na? So okay na po, kagawad, okay na po, malinaw na po. Allahu Akbar. Yan. Nay, gandahan po ninyo ang inyong mga tanong. Kasi bukod sa dishwashing, mayroon pa tayong cash. Yan. Sige po. Ano po yung tanong natin? Ano ba nauna, bro? Okay. Bakit hindi kayo kumakain ng baboy, ng Muslim? Bakit hindi sila kumakain ng baboy? Bakit daw hindi kayo kumakain ng baboy ng mga Muslim? Ayan, pakisagot po ya Ustaz. Sige po, insyaAllah. Bismillah, ang tanong ni Nanay, bakit daw ang mga Muslim hindi kumakain ng baboy? So, tulad ng naipaliwanag ko ang ibig sabihin ng Muslim, di ba, Nay, kunin mo, Nay, pamigay mo sa kapitbahay mo. Dahil ikaw yung maraming tanong at maraming sagot. O kung may kapitbahay ka, pag-uwi mo, ipamigay mo sa kapitbahay mo. Bakit daw kami hindi kumakain ng baboy? So, tulad ng naipaliwanag ko, ang mga Muslim kasi ang ibig sabihin ay sumusunod sa anumang ipinagutos ng Panginoong Allah at umiiwas sa anumang ipinagbabawal. So, ang dapat sana itanong, bakit ipinagbawal pa ng Diyos ang baboy kung bawal naman kainin? Ay bakit nilikha pa ng Diyos ang baboy kung bawal naman kainin ng mga Muslim? Diba? Kasi maraming bawal. Bakit ba yung halimbawa, bawal din yung alak? Ang alak sa mga Muslim, bawal din inumin. Bakit ginawa pa ng Diyos yung alak? Bakit ginawa pa ang baboy na ibawal naman kainin? So, bago ko sagutin, Nay, alam niyo ba yung kwento kay Adan? Si Adan ay saan siya po nakatira sa paraiso. Tama po?
Tapos, nilikha din si Eva, ay naging kasama niya. Nung sila yun sa paraiso po, mayroon po isang puno, tama? Mayroon pong isang puno na nilikha ang Diyos. Tapos sinabi kay Adan at sa kanyang asawa, kumain kayo, gawin niyo ang lahat dito sa loob ng paraiso, pero huwag kayong lumapit sa isang puno. So ang tanong ko po, bakit po nilikha pa ng Diyos ang punong yun na bawal naman lumapit at higit sa lahat bawal kumain si Adan? Sino po ang makasagot doon? May isang dapat bigay ng 100. Sino po ang makasagot? Bakit nilikha ng God? Bakit nilikha ng Diyos ang puno sa paraiso kay Adan? Bawal naman kainin. Bawal naman lapitan at kainin. Okay, so sa mga kasagot po nito, kasi siya yung nag-question po, ano po? Unahin natin siya. Ano po yung dahilan? Bakit kung bawal naman palang kainin yung bunga ng puno na yon, bakit nilikha pa ng Diyos? Upang malaman ang yung masama at hindi masama doon sa kahoy na yun. Upang malaman ang masama at hindi masama. Hindi po eh. 100 pesos po yan ha, pag masagot nyo ng tama. Sige po. Dalaw na nga Ilocano ha. Ito po ay tinisting ng Panginoon si Adan para mapatunayan kung gaano kalalim yung... Okay na po, madam. Okay na po. Ibalik mo ito. Sige na. Okay na po. Kasi one word lang po talaga yun eh. Ang sagot talaga doon, pagsubok, one word lang talaga yun. Matalino sa natin. Ayun. Kung ayaw mo yung 100, ma'am, gabingin mo po sa ano? Yun din po ang sagot, Nay. Yung nagtanong bakit bawal kayo ng baboy, ganun din po. Nilikha ng Diyos bilang upang subukan ng mga Muslim. Kung sila ba ay sumunod, umiwas sa anumang pinagbabawal ng Diyos. Maliban sa mga mga dahilan na marumi at mayroong mga judge kung ano pa man, pero pinaka-purpose, pinaka-layunin na bakit nilikha ng Diyos ang baboy, bawal kainin, bawal sa amin, ang dahilan po upang subukan ang mga Muslim. Upang po kami subukan. Maraming salamat sa sagot si Nanay. Napakagaling ni Nanay. Okay, maraming salamat. So, ano po yung tanong? Nasagot mo po yung tanong. Okay, mashallah. So, salamat po sa ano. Actually po, hindi lang Muslim ang pinagbawalan dyan. Bagkus lahat ng tao. Okay? So, alhamdulillah po. So, next na magtanong, lalaki naman dito. Ayun, si brother. Okay po, sige po. Kung magmumuslim po ba ako, assurance po ba yung para sa aking kaligtasan? Kung magmumuslim daw po ba si brother, ay assurance daw po ba yun para sa kaligtasan? Pakisagot po, ya Ustaz. Sige po. Okay. Ayon po sa katuruan ng Islam, tulad ng binanggit ko mga verse, mga aya sa Quran, opo. Dahil ang binanggit ng Quran, kung Quran po ang pagbabasihan, Quran ang pagbabasihan. Kaya nga tulad na dito, kami po ay nagpapalaganap ng katuruan ng Islam. At ang unang basihan namin, pinagkukuhanan ng basihan namin, ito po ang Quran. Ang Quran nagsabi sa inna dina indallahi Islam. Ang relihiyon na nanggaling sa Panginoon ng Islam. Sa ibang ayaw, وَمَيَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man sabi niya maghanap ng ibang relihiyon na liban sa Islam, ang sinabi ng Quran, kailanman hindi namin ito tatanggapin at mapabilang siya sa mga talunan. Kaya kami pong mga Muslim, naniniwala na sa kaligtasan kami dahil ayon sa base ng Quran. Kung Quran po ang pagbabasihan. Yun po yung sa amin. Maliwanag po. Ayon sa Islam, ayon sa Quran, opo. Dahil napakarami pong verse sa Quran na ashraq talayahbatan na amal wala takunan na minal khasirin. Kung ikaw ay sasamba sa ibang Diyos, liban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng anumang ginawa mo
ay masisira, mawalang saysay, at mapabilang ka sa mga talunan. Ito po yung mga basihan ng Quran. Yun po ang Quran ang pagbabasihan. Maraming salamat. Okay po. So malinaw po ba yung brother, ano? Sige. So sabi ni brother, kung mag-Muslim daw siya, yun ay assurance para siya magkaroon ng kaligtasan. So sinagot po yung ustads base sa Quran. Alam niyo po ba, nay, tay, mga magulang, kapatid, alam niyo po ba, maging si Jesucristo mismo, sa Biblia ninyo, yan din po ang turo. Islam din po ang turo para magkaroon ka ng kaligtasan. Ha? Sino po dito nakapagsaulo ng dasal? Yung ama namin, sumasalangit ka. Sino po? Alam po ninyo? Sino na? Walang nakaka-ari ka dito, madam. Sige. Patunayan po natin ito. Hindi. Sige po, Ilocano, Tagalog, English. Ha? Wala nakapagsaulo sa inyo? Sige po, kasi kaligtasan ang pinag-uusapan dito eh. Sige po. Oy, da kayo katuloy. Sige na po, madam. Ano yung sa ulo mo? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo Okay na po po, kami. okay na po, madam. Okay na po. Akala ko lahat-lahat sa Okay na po, madam. Ayun! Masya Allah. Kaligtasan ang pinag-uusapan po natin, pero kayo, nakikinig kayo sa inyong mga pare, pastor, at naturuan kayo ng magpagdasal, nagdarasal kayo, pero hindi nyo inunawa. Anong sinabi? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang? Sino nagturo ng dasal na yon? Sino nagturo yung dasal na yon? Si Jesus. Ha? Tinuruan kayo ni Jesus na manalangin. Ano yun? Sambahin ang pangalan ng Diyos. Sambahin ang pangalan ng Diyos. At, ano sinabi niya? Sundin ang kalooban mo. Sinabi kanina ang kahulugan ng salitang Islam, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan pala ang reliyon ni Jesus. Maging sa panahon ni Propeta Moises, ito pa, maging doon sa aklat po ng Marcos 12 verse 29 hanggang 30, mas malinaw dito. Pakinggan mo Israel, kasi si Jesus isinugo lang naman sa Israelita, hindi naman sinugo sa mga Pilipino. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon niyo sa isang Panginoon lamang. Ilang bang Panginoon? Isa lang. Kahit sambahin ng buong puso, buong lakas, buong isip, at buong kaluluwa, Islam. Total submission to the will of God. Yun pala ang relihiyon ni Jesus. Upang makamit mo ang kaligtasan sa kabilang buhay, kailangan ang isa puso at isa buhay mong relihiyon ay ang relihiyon total submission to the will of God. Sambahin ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa, total submission to the will of God. Maging si Moises at na lahat ng mga propeta sa aklat po ng Deuteronomy 6 verse 4, nakalagay po doon, pakinggan mo Israel, ang Panginoong Diyos ay isang Panginoon lamang. Kahit sambahin ng buong puso, buong lakas, buong isip, at buong kaluluwa. Total submission to the will of God. Islam. Kaya kung ang isang tao naghahangad ng kaligtasan, katulad ito, doon sa aklat ng Juan, ano nakalagay doon? Ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin kaligtasan, paraiso, ay ang makilala kanila na tunay at nag-iisang Diyos. At si Jesus baga na iyong isinugo. So kilalanin mo kung nabuhay ka sa panahon na yaon, panahon ni Jesucristo, maniwala ka, sampahin mo ang tunay at nag-iisang Diyos, si Allah, at paniwalaan mo si Jesus bilang isang propeta, isang sugo. Yan po, brother, ang daan ng kaligtasan. Kaya pag niyakap mo ang pananampalatayang Islam, natitiyak po natin na nandun ka sa matuwid na landas. Nandun ka sa reliyon na isinabuhay, itinuro ng lahat ng propeta at ayon sa patunay katibayan mula sa banal na Quran na binasa ni Ustaz kanina. So, okay na po. Malinaw na. Inshallah. Okay. So, alhamdulillah. Pasensya na po ha. Sino yung next kanina na nagtataas? Mayroon doon, brother. Wala tayong wireless po eh. Halika po. Oh, pag maganda po yung katanungan ha, mayroon pong cash. Yan. Hi, good afternoon. I've been with some Muslim scholars, Islam scholars.
especially from the Department of Religious Education in the University of the Philippines. And one of the critics to Islamic religion is that you are a patriarchal religion. In other words, most of your beliefs, I don't know, because I am not that knowledgeable about that, it's male-centered or male-dominated. So one critique on that is that it disrupts social balance with both men and women. So I just want to know your comments regarding such. Ngayon Ustaz, mapapalagi kayo. Sige po. Bakit daw? Yun daw social ba? Yung bang parang naiiba daw yung pagturing, pagtangi sa mga kabaihang Muslim. Okay? Sige po. Tagalog na lang po, no? Hindi po, naintindihan ko po yung tanong. So yung tanong po ni Kuya ay, bakit sa kadalasan sa Islam, ang laging kinikritiko dito ay, bakit ang mga lalaking Muslim dominante sa mga babaeng Muslim sa lahat ng senaryo? Ano ho ba yung side ng Islam na bakit dinodominante ng lalaki ang babae? Sa anong side? Halimbawa, magbigay tayo. Halimbawa sa pamana. Ang babae nagmamana ng kalahati, ang lalaki nagmamana ng buo. Bakit daw hindi pantay? Halimbawa sa bagay na yon. So bigyan natin ng linaw. Halimbawa sa mana. Kasi bigyan lang natin yung isang side. Yung isang side lang muna yung tukuyin natin. Kasi yung tanong po ni Kuya ay in general. Kasi mayroon tukuyin kung lahat-lahat ay tutukuyin natin isa-isa. So bigyan natin ng isang side. Sa side, isa sa mga ibinabatong tanong sa Islam lagi, bakit ang mga lalaki ay higit na nakakahigit sa mga babae at hindi pantay ang babae at lalaki sa Islam? Lalo na sa usapin ng mana. Ang mana kasi sa Islam, ang babae makakakuha ng kalahati at ang lalaki ay makakakuha ng buo. Kung halimbawa namatay ang magulang, namatay ang nanay o tatay, wala na. Ang naiwan lang ay 1.5 million. Halimbawa lang. Ang babae makakakuha ng 500,000. Ang lalaki makakakuha ng 1 million. So, isa sa kinikritiko sa Islam, bakit hindi sila magparehas? Magkano ang kalahati ng 1.5? 7.5. Dapat sana maghati sila ng gano'n. Hindi yung 1 million si lalaki, 500,000 si babae. Bakit gano'n? O halimbawa ako yung lalaki, kapatid ko yung babae. Nakakuha ko ng 1 million, nakakuha siya ng 500,000. Ngayon ganito ninyo tignan ang sitwasyon. Si kapatid ko, buo pa yung 500,000 niya, nakatira siya sa akin, ako magtutustos sa kanya, magpaparal sa kanya, ako magpapakain sa kanya, ako ang magdadamit sa kanya, ako magpoprotekta sa kanya. Sa tingin nyo, buo pa ba yung 1 million ko? Hindi ko babawasan yung pera ng kapatid ko, sa kanya yun, karapatan niya yun. Pero yung 1 million ko, ititira ko siya sa bahay, pangangalagaan ko siya hanggang sa magkaroon siya ng tamang pag-isip, hanggang mapangasawa siya. So, bibigyan ko siya ng sustento, bibigyan ko siya ng pagkain, dadamitan ko siya, galing sa 1 million ko. Sa tingin nyo ba, dominante ako sa kapatid ko? Ha? Ganito po yung batas ng Islam. Ganon. Hindi talaga ang babae sa Islam ang babae sa Islam ay nasa mataas na kalagayan kumpara sa maraming henerasyon ng mga tao. Sa mga Griego, sa mga Romano, sa mga Persian, Islam lang ang kumilala sa karapatan ng babae. Ang babae, malaya siyang mamili ng kanyang mapapangasawa. Hindi pwedeng pilitin kung ipapangasawa na lang kung saan-saan. Ang babae, may kalayaan siyang mag-aral at alamin ang makakabuti sa kanya, lalo na sa kabilang buhay. Ang babae sa Islam, pinangangahalagaan, pinoprotektahan, sinusustentuhan. Alam nyo ba na kung ang lalaking Muslim, may asawa siya, halimbawa, isipin natin ang asawa niya ay teacher, halimbawa, nagtuturo. Yung asawa niyang teacher na yan ay, sa kanya lang yung sweldo niya. Maganda ba yun? Hindi. Yung sweldo ng lalaki, mapupunta pa rin dun sa asawa niya. Kasi natural na yung lalaki, susustentuhan niya yung asawa niya. Pero yung babae, hindi niya susustentuhan yung asawa niya. Yung sweldo niya ay
sa kanya. Ngayon sabihin niyo sa akin, dominante ba ang Islam? Lalo na ang mga lalaki? So hindi. Ang kailangan lang namin ay, ang kailangan lang siguro ng tao, may paliwanag ang side ng Islam para sa bagay na to. So ang binigyan linaw ko lamang po sa side ng mana. At marami pang krinikritiko sa Islam na kung bakit ang mga babae ay dinodominante sila ng mga lalaki. So sana nakarating po yung sagot. Ano lang, kunting dagdag lang sa ang Islam kasi, ito po ay relihiyon, hindi yung pantay. Ibig sabihin, hindi yung mutasawi, ibig sabihin pantay. Ang relihiyon, ang Islam, relihiyon po makatarungan. Kung ganun po, tulad ng pinaliwanag ni Sheikh, kung ganun po ang paghati, yun po ang makatarungan. Dahil naniniwala ang Islam, ang Diyos ang nagbigay ng mga batas, so siya yung higit na kakaalam, siya ang nagbigay ng mga ganon, siya po ay makatarungan. Alam natin lahat, no? Ang Diyos ay makatarungan. Kaya naglagay siya ng batas, nagpababa siya ng batas, yun po ay makatarungan. Kung lamang man ang lalaki sa babae, yun po ay makatarungan. Siya po ay naglagay ng batas na yun, hindi tao. Kaya ang relihiyong Islam ay relihiyong makatarungan, hindi relihiyong pantay-pantay. Hindi pwede magkapantay yung lalaki at babae sa Islam. Pero, nilagyan na ng batas, makatarungan ng Islam. Yun po yung parang dagdag doon sa ito. Mashallah, dito po tayo sa mga sisters, meron ba? Dito po. Ayun, si Madam. Wala pong ibang matapang-tapang? Ayun, si Madam. Sige po. Bakit po haram or pinagbabawal yung paggamit ng kanang kamay sa pag-abot po ng mga Islam? Bakit daw pinagbabawal yung kanang kamay na gamitin sa pag-abot? Linawin po, ma'am. Sa pag-abot ng mga bagay. Ayun, sige po. Kasi yun pong binanggit Bakit daw bawal sa Islam ang paggamit ng kanang kamay na pag-abot sa mga bagay-bagay. Okay, sige po. Bigyan niyo muna ng regalo. Nabigyan, mashallah. Sa Islam po, tama po kayo, tinuturo po na kung maaari ay sa lahat ng mga bagay, lalong-lalo na sa mabuting gawain, ay gamitin po yung kanan. Sabi nga ni Aisha, ang propeta ay yuhibbut tayammun. Ang tayammun, ibig sabihin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nais niya o gustong-gusto niya na ginagamit ang kanan. Fi tanaulihi wa tarajjulihi wa fi kulli sha'nihi. Sabi ng hadis. Doon, kahit yung hindi lang sa pagbibigay, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit yung pagsusuklay niya, pagsasapatos niya, ay kanan muna yung, mauna yung kanan. Lalong-lalo sa mga bagay-bagay pa. Lalong-lalo sa pag-aabot ng mga bagay. So po, kaya nga, sa Islam, ay sa pagkain, sa lahat ng mga bagay, hindi na natin isa-isahin. Sa lahat po ng mga bagay, lalo na sa mabuti, ay inuutos o ini-encourage o sunna, mayroong kabutihan ang gumagamit ng kanan. So sa mga halimbawa na hindi gumagamit ng kanan, halimbawa sabi ni sister ay haram. Kapag sinabi natin kasi haram, ibig sabihin kasalanan. Ibig sabihin kung halimbawa inabot ko ito kaliwa, ay magkasala ko. Hindi po magkasala. Dahil ang paggamit ng kanan, ito po ay sunnah. Ang ibig sabihin po ng sunnah, ay kapag ginawa mong kanan, mayroon kang gantimpala, pero wala kang kasalanan kung hindi mo ginawa. Pero hindi ka nais-nais. So yun po, kaya baka may nakita niyo, bakit kaliwa? Gumagawa na naman ng kasalanan o haram. So pinaano po, encourage, susunod na mas mainam po na gamitin talaga yung kanan. Kaya kami mga lahat ng mga Muslim ay sumisikap kami na sa lahat ng mga gawaing mabubuti, hindi lang sa pag-aabot, sa lahat ng mga bagay mabubuti ay gamitin po namin ang kanan dahil yun po yung turo ng Islam, tinuro ni Propeta Muhammad, sumakanya po ang kapayapaan. Okay po, so nilinaw po ni Ustaz, so kaliwa po yung ipinagbabawal, o yung hindi ka nais-nais na gamitin sa pagkain, pag-abot ng bagay, pero yung paggamit ng kanan, ito po yung kanais-nais. Okay po? So inshallah, dito naman po sa kalalakihan, sino po? Si Brad, si Kagawad.
Sige po. Ano po ang pagkakaiba ng Maranao at Tausog? Ayun, patungkol po sa tribo naman ito, Ustaz. Ikaw po. Ito malakas din ito. Maranao at Tausog. Ako po ay isang Tausog. Ayun. Ako po ay isang Tausog. Actually po yung Tausog, yung salitang Tausog, ibig sabihin tao. Tapos yung sug, ito ay ilog, parang mari yung sug, yung agos. Yun ang ibig sabihin ng Tausog. Ang Maranao kasi sa kanila yung lake. Kaya ang mga tao doon sa lake, kapunta kayo ng Marawi, mayroon malaking lake doon. Kasi yung mga tao nakatira doon. Lake Ranao. Lake Ranao. Kaya nga Ranao. Yung ano ng Maranao. So ang mga ito po ay pangalan ng tribo tulad po ninyo ay halimbawa dito sa inyo, mayroon Pangasininse, mayroon din Ilocano. Pangalan po ito ng mga tribo. So ang Tausog at saka Maranao, karamihan sa kanila ay Muslim. Karamihan sa kanila ay Muslim. O kaalos sila ay Muslim po. Alam niyo yung mga tribo sa Mindanao, alam niyo mula sa Kastila, sa Hapon, ano pa yung sumakop sa atin? Amerikano, di ba? Lumaban ng mga tribo doon. At karamihan ng mga tribo sa Mindanao po ay mga Muslim. Kasama dito yung mga Tausog. At ang Tausog po sila yung mga taong nakatira sa Hulo-Sulo. Sa Sulo. Ang Maranao po sila yung mga taong nakatira sa Lanao del Sur. Yan po yung pinagkaiban. Okay, yan. Sige po. Dito naman tayo sa mga kabaihan. Yan. Gandahan po natin yung tanong para makuha po natin yung cash. Sige po. Lapit po kayo dito, madam. Bakit pag may namamatay na Muslim, nililibing agad? Ayun, sige po, ya Sheikh. Inshallah. Ito na. Bismillah. Para po sa kaalaman ninyo, ang mga Muslim na namamatay, nililibing po sila sa loob ng 24 hours. Pag napagtanto na yan, napatay na, sinabi ng doktor, dineclare po niya napatay na yan, kung may mga palatandaan na patay na talaga, ay inaayos na po yung bangkay. So kung ito po ay babae, paliliguan ng mga babae, at ibabalot nila, dadasalan, tapos ililibing sa pinakamalapit na sementeryo ng mga Muslim. So yun po yung proseso. Pag nalaman na napatay na, paliliguan siya ng kaparehas niya ng kasarian. Pagkatapos ay aayusin, ibabalot sa tela. Kapag babae ay 5 tela, kapag lalaki 3 tela. Tapos dadasalan, pagkatapos ililibing. Dito sa Pangasinan, ang libingan po ng mga Muslim ay sa Alaminos City pa. Ay hindi pala Pangasinan to, La Union. Sa Pangasinan, ang libingan ng mga Muslim ay sa Alaminos City. Doon pa sa dulo, pinakadulo. So, hindi na po kinakabaong, hindi binabalsamo, at hindi pinaglalamayan ang namatay at yumaong bangkay ng isang Muslim. So, bakit hindi siya binabalsamo? Kasi sa Islam ay pinag-iingatan po ang katawan ng isang pumanaw na Muslim. So, hindi po tatanggalin ang mga meron sa katawan niya, dugo, ano pa man yan, tubig, bakos ay pananatiliin ang katawang iningatan niya hanggang sa siya ay maimlay sa kanyang huling himlayan. So, hindi po namin siya, hindi na namin aantayin yung malayo kasi within 24 hours, kailangan na pong mailibing. Bakit within 24 hours kailangan ng mailibing? Ito po ng una turo ng Islam. Ito po yung tinuro ng Islam. Pangalawa, ang katawan ng tao, ang bangkay ng tao ay nagbabago na po pagkatapos ng 24 hours. Sisimula ng mabulok ang utak, mabulok ang lamang loob, lalabas na yung mga nasa loob at hindi na yun mapipigilan. Dahil hindi nga binalsamo, hindi nga tinanggal ang mga liquid sa katawan niya, lalabas na po yun anytime pagkatapos ng 24 hours. Ang iba, minsan kahit na hindi pa 24 hours, lumalabas na. Lalo na yung mga na-atake, mga na-stroke, mga kung ano-ano. So sa Islam, inaasikaso po ang bangkay at iniingatan ito kung ano man ang makita ng naghuhugas sa katawan ng Muslim na bangkay, pinag-iingatan po ito na hindi sabihin sa iba. Diba? Pinag-iingatan yan kasi ito ay isang ipinagkatiwala. At ililibing niya siya sa pinakamalapit na libingan. At ang libingan po ng mga Muslim, hukay dito, tapos may curve po sa gilid.
doon po nakalagay yung bangkay. Tapos wala mismo sa butas, nasa gilid, nakatagilid. So ito ay paglilinaw dahil ang iba sa mga non-Muslim, ang alam nila sa mga Muslim ay nakatayo o nakaupo, ano pa mang uri ng nililibing. So nakahiga po, nakaharap sa lubugan ng araw. So sana nakarating po yung sagot. Mashallah, siguro po, last question na lang po siguro, para pangimigay na po natin ang ating mga regalo. Okay po. So si Manong, pasensya po kayo kasi babae, lalaki. Bakit po nagpapahaba ng balbas ang mga Islam? Bakit daw nagpapahaba ng balbas ang mga Muslim? Ayun, Ustaz. Ang mga Muslim po ay nagpapahaba ng balbas. Ito ay pagsunod nila sa gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin, kung nakakita po kayo ng mga Muslim na nag-aahit ng balbas, sumusuway po yan sa utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, Muslim na sumusuway. Tao pa rin ang Muslim. So, ang Muslim nagpapahaba ng balbas, ito ay alinsunod sa gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroong balbas. Yung larawan ni Jesus na kinikilala ninyo, may balbas ba siya o wala? Meron. Pag tinanggal natin ng balbas, sabi natin si Jesus, maniniwala ba kayo? Hindi. Hindi kayo maniniwala kasi si Jesus ay nakatira sa gitnang silangan at ang mga tao sa gitnang silangan, normally mahaba yung balbas nila. Di ba? So ang Muslim, kapag tumubo ang balbas niya, dahil nakatira tayo sa tropical area, hindi talaga aasahan natin na magkakaroon tayo ng balbas. Dahil nasa tropical area tayo. So kung meron man ng Muslim na mahabang balbas, pinag-uutos sa kanya na ingatan niya ang kanyang balbas, siguraduhin niyang maayos itong tignan, malinis ito, na masinop tignan, at wag niya itong aahitin, pahabain niya yung balbas niya. So ang balbas, isa ito sa mga nagsiseparate sa pagitan ng lalaki at babae. Ibig sabihin, pag nakakita ka ng may balbas, lalaki yan. Pag nakakita ka ng walang balbas, babae yan. At hindi lahat ng may balbas, lalaki. Diba? Hindi lahat ng may balbas, lalaki. Yung ibang may balbas ay nasa katawan lang ng lalaki. Pero hindi talaga lalaki ang kanyang pagkatao. So, ang Islam pinangangalaga ng balbas dahil ito ay utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga may balbas lang. So, yung walang balbas, huwag na tayong maghirap na hatakin yung balbas natin kasi yan talaga ang binigay ng Allah, yan talaga ang makakamit natin. So, sana nakarating po yung sagot. Okay, so hanggang doon po ang ating programa. At bago tayo mamigay ng ating mga regalo at bago po sa closing remarks, ay gusto ko muna pong magbigay ng kaunting mensahe para po sa ating lahat. So, sa mga nandiyan po sa likuran, at nandoon, inshallah, ay nawa, ay nakarating po sa atin ang mga mensahe. Ang tungkulin lamang po na naming mga Muslim ay ang iparating sa inyo ang mensahe ng Islam. Sa kabilang buhay, hindi po kami tatanungin kung kayo po ba ay nag-Muslim o hindi. Bagkus, doon sa kabilang buhay, sa araw ng paghuhukom, kapag tayo haharap sa ating dakilang mikha, isa-isa po tayong huhukuman. Hindi po yung pagkawasak ng sangdaigdigan na ito yung paghuhukom. Hindi po. Ang paghuhukom, yun po tayo ay haharap sa takapaglikha natin. Isa-isa po tayo tatanungin. Kung nagampanan ba natin yung tungkulin natin sa mundo na ito, anong tayo nabubuhay pa? Okay? At tayo po ang tatanungin kung dumating ba sa inyo ang mensahe ng Islam. Okay? So, saksi po kayo na nagampanan po namin ang aming tungkulin iparating po sa inyo. Tama po ba? Saksi po kayo dahil naipaliwanag po namin kung sino yung Muslim, ano ang Islam. At ngayon, pinaliwanag po sa inyo ng aming mga kapatid kung sino ang Diyos na dapat sambahin. Sino po yun? Allah. Allahu Akbar. Naiparating din po sa atin kanina kung sino yung huling propeta na isinugo ng Diyos. Ano yung pangalan niya? Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. At naiparating din po kanina na ang relihiyon na nagmula sa Diyos na siyang isinabuhay ng lahat ng mga propeta ay ang ano yung pangalan ng relihiyon na isinabuhay ng lahat ng mga propeta na nagmula sa Diyos? Islam. Allahu Akbar. So kayo po
Kami po ngayon na naghuhugas kamay. Saksi po kayo na nagampanan namin ang tungkulin po namin. Okay? Kaya naman, kung ang isang tao po ay naghahanap ng katotohanan at naghahangad ng kaligtasan sa kabilang buhay, dahil totoo naman po na walang sino man sa atin dito na maniniwala na tayong lahat ay manatili na buhay magpakailanman dito. Maliban lang kung mayroon siguro. Mayroon ba ditong naniniwala na wala siyang kamatayan? Mayroon? Kasi kung meron, aba tumayo siya dito. Meron? Wala. So, ibig sabihin lahat tayo naniniwala na tayong lahat ay mamamatay. Tama po ba? Ngayon, sino po sa atin ang naghangad man na makapunta ng impyerno? Itaas ang kamay. Kasi pag narinig natin yung salitang impyerno, pumapasok ka agad sa isip natin, abay, mainit yan, apoy yan, parusa yan, paghihirap yan. Tama po ba? Sino sa atin? So walang gustong pumasok ng impyerno, na? Wala po. Abay, sino bang gustong maparusahan pa sa walang hanggan? Sino sa atin ang gustong makapasok ng paraiso? Itaas yung kamay. Aba, yung iba yung pinagtaas. Ayun, lahat pala tayo gustong makapasok ng paraiso. Ngayon ang tanong po, sino yung nagmamay-ari ng paraiso? Sino po? Ang Diyos, ang Allah. So, paano tayo makakapasok sa paraiso kung hindi natin makikilala ang nagmamay-ari ng paraiso? Kung hindi natin sasambahin ang nagmamay-ari ng paraiso? Hindi po ba? Sabi niyo, gusto niyo makapasok ng paraiso. Pero para makamit natin yung paraiso na yon, kailangan makilala natin, masamba natin ang ating tunay na Diyos na siya nagmay-ari ng paraiso, dahil yan po ang kaligtasan natin sa kabilang buhay. At yan po ang dala-dalang mensahe ng Islam. Ang Islam, pinaliwanag kanina ng ating mga speaker, ito ang tanging landas upang makamit ang kaligtasan doon sa kabilang buhay. Kaya nga sabi ko kanina, yan lamang po ang mga tungkulin. Kaya ulitin ko po, kung kayo po ay naghahangad ng kaligtasan, ay inaanyayahan ko po kayo sa pananampalatayang Islam. Ngayon, bilang huling tanong ko po sa inyo, malinaw po ba na naiparating po namin ang mensahe ng Islam sa inyo, mga madam, mga sir? Malinaw po? Malinaw po? Malinaw na malinaw o malinaw na malabo? Malinaw na malinaw. Kung malinaw, maganda po ba ang mga mensahe na naiparating sa inyo? Kung maganda po, tatanggapin po ba natin ito o itatapon na lang po natin? Aba, hindi yung iba. Isa lang. Tatanggapin po ba natin ito? Dahil sabi nyo, maganda, malinaw, tatanggapin po ba natin ito? Itatapon lang po natin. Tatanggapin. Alhamdulillah. Kung gayon, inaanyayahan ko po kayo sa Islam. Dahil ang sinabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi maging ganap ang pananampalataya ng isa man sa inyo, ibig sabihin Muslim. Kami ang sinutukoy doon. Hindi magiging ganap ang pananampalataya ng isang Muslim hanggat hindi niya ninais sa kanyang kapatid, sa kanyang kapwa, kung ano ang ninanais niya sa kanyang sarili. Bilang kami pong mga Muslim, ang nais po namin, bilang kami pong mga Muslim na nandito ngayon sa inyong harapan, ang nais po namin ay ang makapasok doon sa paraiso. Yan din po ang nais namin sa inyo. At sinabi pa ng Propeta Muhammad SAW, ang sino mang magsabi, ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ng Allah, na ito ay naunawaan ng kanyang puso, siya makakapasok doon sa paraiso. Yun po ang paraan, yun lamang po o ganun lamang po kadali ang pagyakap sa pananampalatayang Islam. Ngayon po, sino po sa inyo ang gustong yakapin ang pananampalatayang Islam? Tumayo po siya, itaas po niya ang kanyang kamay at tumayo po siya. Inaanyayahan ko po kasi sa Islam dahil sabi nyo, kayo naghangad ng kaligtasan sa paraiso. Ang minsan niya parating sa inyo ay maganda. Sinabi nyo ay tanggapin ito dahil ito'y maganda. Ngayon kung maganda po, ang Islam ay inaanyayahan ko po kayo. Sino po sa inyo ang gustong yakapin ang pananampalatayang Islam? Naniniwala po ba tayo na mayroong nag-iisang Diyos? Handa ba nating kilalanin ang Diyos na yun ay si Allah?
Wala nagsagot. Naniniwala po tayo, tanda po ba nating tanggapin na ang Diyos na yun ay si Allah? Katulad ng dasal mo kanina, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kung kayo po ay handang tumanggap sa Diyos at siya si Allah, handa po ba nating saksihan ito? Handa ba nating sabihin, ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah? Dahil ito po ang pagyakap sa Islam. Handa po ba? Okay. So ulitin ko po, panghuli, sino po sa atin ang gustong yakapin ng Islam? Tandaan po natin ha, hindi may bibigay ng katabi mo, ng asawa mo, ang kaligtasan, kundi ang magbibigay po niyan ay ang dakilang lumikha. Okay? Sino po sa atin ang gustong yamakap sa Islam? Huwag po kayong mahiya. Okay? So, katulad po ng sinanay, may sinasabi ka? Walang kondisyon. Ha? Wala pong kondisyon. Kung sa puso mo, naniwala ka na mayroong nag-iisang Diyos, pinaniwalaan mo ito, saksihan mo lang. At pagkatapos mong saksihan, dahil ikaw naniwala, sumumpa ka na siya lamang isasambahin, iwanan mo na yung dati mong pinaniwalaan. Okay? So, iwanan mo na. Maniwala ka lamang, direkta na sa ating dakilang tagapaglikha. Okay? So, wala po itong, ika nga ay, pag tinanggap mo ang nag-iisang Diyos, ay iwanan mo din yung dati mong mga pinaniwalaan. Okay po? Meron pong handang yumakap sa Islam? Okay, so ang tungkulin lamang po namin, baka nagkakahiyaan lang po kayo, pero ang tungkulin lamang po namin ay ang iparating sa inyo ang mensahe ng Islam at ang Allah ang siyang gumagabay sa sino man na kanyang naisin. Okay po? So maraming salamat po sa inyo at para po sa pagtatapos ng ating programa, bago ito pamimigay itong mga regalo, itawagin po natin ang ating pong kababayan dito na siya po ang nag-organize sa programa na ito, ang ating pong engineer, ang ating pong presidente ng ating pong Muslim community, ang ating pong brother, engineer, Andres Ahmad Sumaki. Ilocano kailangan sumuti maawatan tayo amin. Iti kaparanggaya, nang nagruna iti dadaulo ni punong barangay Bumaa, agyamang kami, nakiurnos kayo iti itong aldaw, nakidengag kayo, kan idalangin mi sa Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay inshallah mas marami pang malalaman kung uulitin po natin itong programa na ito sa sunod pang mga buwan o mga araw kung gusto ninyo po. Ito lang po ay aking inihiling sa inyo pero request ko lang po ito kung gusto nyo pa ulit. Tapos ma-close tayo dito nga programa, siraragsak kami ngayon nga mangitot kada gito regalo nga insagsagana mi para kada kayo nga dito nga programa. Salamat kada kayo amin, iti nakiadaan nyo kada kami tatangal daw. Ano, gagawin natin? Okay na? Okay na? Okay na po.